Wow! Alam mo ba ang sipag ng ating Kongreso? At sa totoo lang medyo nabibilib ako sa Kongreso natin ngayon sa mga ginagawa nilang hakbang para protektahan ang karapatang pangtao at ang ating seguridad laban sa iligal na droga at para maprotektahan ang ating seguridad laban sa mga ibang bansa. Ngayon pag-uusapan natin kung ano ba itong mga investigasyon na gagawin ng Kongreso natin at bakit nila ito ginagawa, ano yung press release nila at ano sa tingin ko yung totoong rason kung ba't nila ginagawa itong mga investigasyon na to at mga hearing na to. Unang-una pag-usapan natin yung mangyayaring hearing ng gagawin ng Committee on Human Rights para maimbestiga yung mga nangyaring extrajudicial killings nung panahon ni Duterte. According naman to some news reports, by May 22, may mga inimbita sila na mga personalidad na involved dito sa EJK or extrajudicial killings. So ang balak ng komite na to ay maimbita ang mga pamilya ng mga biktima, ang mga pulis na sangkot dito at mga iba't ibang opisyal or ex-cabinet officials sa administrasyon ni Duterte. Pero alam mo may kulang dyan sa mga inimbita nila. Alam mo kung sino yung kulang? Si Duterte mismo. Dapat yun imbitahin talaga nila Kasi siya yung talagang mastermind na itong extrajudicial killings at siya yung makakasagot na itong lahat. Ang nakakapagtaka is bakit nila ito ginagawa ngayon na parang out of nowhere, biglang naisip ba nila itong gawin? Itong committee na ito is headed by Manila's 6th Representative, Bienvenido Abante. And sa totoo lang, hindi ko kilala yung karamihan ng ating mga kongresista. At first time ko lang narinig itong si Bienvenido Abante. At nung nag-research ako, nakita ko talaga na mukhang matino itong kongresista na to. At talagang pinaglalaban niya ang karapatang pangtao. At nung binasa ko yung kanyang official statement, natuwa naman ako kasi dito niya pinapakita kung ano bang objective na itong committee niya at ba't nila ginagawa itong investigasyon ngayon on extrajudicial killings. At babasahin ko sa iyo yung statement niya. Sabi niya na gagawin niya itong investigasyon na to para malaman ang katotohanan behind the extrajudicial killings. At magkaroon ng comprehensive information para makita natin kung ano ba talaga yung mga nangyaring human rights abuses ng panahon ni Duterte. At ang gusto nila mangyari dito ay magkaroon ng legislation na mas malakas at mas makakasiguradong makakatulong at makakaprotekta sa ating karapatang pantao. Alam mo, natutuwa ako dito kasi naalala ko nung nagkaroon ng Senate hearing on the extrajudicial killings headed by Senator Dick Gordon ay walang pinuntahan yung hearing na yon. At maaga nilang dinismiss yung hearing at wala daw na extrajudicial killing na nagaganap sa ating bansa kahit na si Duterte na mismo nagsabi na patayin lahat ng mga drug addict at mga drug pusher. So ano bang pinagkaiba nitong congressional hearing ngayon kumpara dun sa nangyaring Senate hearing nung panahon ni Duterte? Ang isang pinakamalaking pinagkaiba niya ay hindi na presidente si Duterte at nabawasan na yung kanyang kapangyarihan sa ating gobyerno. At dahil dito, mukhang may patutunguhan itong investigasyon na to. So anong sabi ni Representative Abante kung bakit nila ito ginagawa ngayon? Ito yung press release nila. And I'll read his statement. Ang tanong siguro ng iba, why are we conducting an inquiry into the deaths of alleged drug addicts or drug dealers? First, we must begin with the principle that each life is valuable and that each life lost is a profound tragedy. Second, we must point out that those who lost their lives, like every Filipino, are protected by the rights granted by the Constitution, one of which is due process. Gusto ko talaga yung sinabi niyang yan. Na unang-una, ang prinsipyo daw dito ay ang lahat ng buhay ay mahalaga at trahedya ang pag may nawalan ng buhay. At ang pangalawang punto niya ay ang lahat ng namatay ay may karapatan pa rin na nakasaad sa ating konstitusyon at meron tayong due process. At ito pa yung sinabi niya, that they are only alleged drug users and dealers. They were not convicted because these alleged EJK victims were silenced. They were denied their rights. Now it is our responsibility to the victims of the alleged EJK victims and their families to seek the truth. Wow! Very well said, Representative Abante. At dahil dito, susundan ko tong taong to. At sabi din ni Representative Abante na hindi daw nila to ginagawa para manghusga o maghanap ng bintang kahit sino. Na ginagawa lang talaga nila to para makagawa sila ng batas na makakatulong para mabawasan itong mga ganitong klaseng pang-aabuso ng ating mga karapatang pantao. At sa pagsasagawa nitong hearing na to, alam mo, inaasahan ko lang na sana may sinseridad sila sa trabaho nila na gusto nila tulungan yung mga pamilya ng mga biktima. At nag-aalala lang ako na baka malagay sa panganib ang buhay nitong mga pamilya ng mga biktima pag lumabas sila at magsalita laban sa mga pulis at mga ibang enforcers na involved dito sa EJK nung panahon ni Duterte.
Pero dito natin malalaman at makikita kung gaano ba katapang itong kongreso natin at kung seryoso ba sila sa pag-iimbestiga nila dito sa mga EJ case. At malalaman natin itong pagtapos na itong hearing at kung ano ba ang kalalabasan nito at kung makakatulong ba talaga ito para itigil itong kultura natin ng pagpapatay. Pangalawa, yung committee naman on dangerous drugs headed by Surigao del Norte Representative Ace Barbers ay gagawa din ng kanilang sariling investigasyon tungkol sa pagkalat ng illegal na droga sa Pilipinas. At diniin nila dito na hindi daw ito matutulad dun sa PIDEA leaks na ginagawa ng Senado natin ngayon, chaired by Senator Bato de la Rosa. At dito daw sisiguraduhin nila na susundan nila ang due process at magpe-presenta sila ng mga credible witnesses. So pag naalala nyo yung nangyayari ngayon with the PIDEA leaks hearing na ginagawa ni Senator Bato de la Rosa, mukhang nagmamarites lang talaga sila. Walang kredibilidad yung kanyang witness, walang corroborating evidence, at kahit yung mga pinipresenta ay mali-mali lahat. Sayang lang talaga sa oras nating lahat itong PIDEA leaks investigation na to, at sayang sa pera ng taong bayan. Kaya pati ako, naintriga ako kung paano nila gagawin tong hearing dito sa kongreso natin. At alam mo ba na ang isang inimbita nila dito ay si Michael Yang. Sa mga may hindi alam kung sino si Michael Yang, yan ang isa sa mga matalik na kaibigan ni Duterte. At sobrang malapit ito kay Duterte na ginawa ito ni Duterte na Presidential Economic Advisor. At alam mo ba na itong si Michael Yang ay isang mainland Chinese national. Hindi yan Pilipino, pero yan ang ginawang Presidential Economic Advisor. At siguro din nagtataka kayo kung bakit iniimbita ng kongreso natin itong si Michael Yang. Kasi may lumalabas na baka may connection si Michael Yang dito sa na-raid sa may Pampanga na 3.6 billion pesos ng droga. Nangyari ito noong September 24, 2023. At lumalabas ngayon na maraming mga illegal na droga na nagmumula sa Pampanga. At pag nakita mo tong chart na to, dito mo makikita na yung may-ari ng warehouse kung saan naganap yung raid ay pagmamay-ari ng mga taga-mainland Chinese daw. At yung mga may-ari nito ay may iba't ibang mga korporasyon na konektado kay Lincoln Ong na executive ng Pharmally na interpreter din ni Michael Yang. At siya din ang nagsabi na si Michael Yang ang financier ng Pharmally. Yan po ang koneksyon ni Michael Yang dito sa nangyaring raid sa Pampanga. Pero sa totoo lang nung tinignan ko to, kahit ako parang interesado ako malaman kung meron nga bang connection o wala. So sa ngayon kasi mukhang hindi pa naman to conclusive. Pero nakakapagtaka at nakakabahala dito. Pag tinignan mo yung mga pangalan ng mga lahat ng may-ari na itong mga iba't ibang korporasyon na to, lahat sila ay mga mainland Chinese. At apparently, according to some investigations, lumalabas na karamihan sa kanila ay may mga fake Filipino identities at identification. Tapos ang ginagawa nitong mga to ay bumibili ng maraming mga lupa sa may Pampanga. At ano kayang ginagawa nila dito sa mga lupa na to? Ngayon kung familiar itong mga sinasabi ko na may mga Chinese citizens na may may-ari ng malalaking lupa na nasa Pampanga, na may mga fake identities at may mga nagkakalat na mga illegal na droga at mga kriminal na aktibidad. At dahil ito yung nangyayari din ngayon sa Bamban, Tarlac. Aside from Michael Yang, sinubukan daw nilang imbitahin yung mga incorporators sa itong mga iba't ibang kumpanya. Kaya lang ang problema nila ay nagtatago na itong mga ito ngayon at hindi na daw nila mahanap. So tignan nga natin kung kaya nga nilang mapapunta itong mga personalidad na to. At sana talagang makatulong to laban sa mga kumakalat na illegal na droga sa ating bansa. Pangatlo, magkakaroon din ng congressional hearing sa Committee on National Defense and Committee on the West Philippine Sea para imbestigahan itong nangyaring gentleman's agreement. At ang objective nila dito ay malaman talaga kung meron ba itong gentleman's agreement between Duterte and China. Dahil kung totoo yan, ay hindi ni former President Duterte ginawa ang trabaho niya na protektahan ang ating soberenya at pinamimigay na lang niya tayo sa China. At dahil doon, kailangan tayong gumawa ng mga batas para maprotektahan ang ating soberenya, ang ating bansa, laban sa mga ganitong klaseng aksyon ng ating mga government officials. At sabi nga ni House Deputy Minority Leader Franz Castro na aasa siya na maimbita si former President Duterte sa Kongreso para siyang magsabi talaga kung meron bang gentleman's agreement or not. Kasi siya naman talaga yung nakakaalam kung meron ba o wala eh.
At ngayon ang tamang panahon para maimbestiga to. Kasi sinabi na ng China, nahuhuliin daw nila ang mga nagte-trespass na non-Chinese sa Ayungin Shoal. Na ipapaalala ko lang sa mga Pilipinong kumakampi sa China dito na the Ayungin Shoal is within our exclusive economic zone. It's 200 kilometers from the edge of Palawan. Habang ito naman ay over 1,300 kilometers from China. Ang layo nito. Kaya katarantaduhan talaga yung pagdedepensa ng mga ibang kababayan natin sa China. Alam mo, natutuwa ako na gagawin nila itong mga congressional hearings na ito. Wala akong issue dyan Pero kung titignan mo kung bakit ba nila talaga ito ginagawa, kailangan mo tignan itong mga aksyon na to sa nangyayari sa ating mundo ng politika. Tignan mo yung mga kilos ni former President Duterte. Yung mga pagrarally niya, prayer rally, tapos magmumura siya dyan, tapos sabi niya Marcos resign, tapos sabi niya kay Marcos na drug addict siya, at kung ano-anong mga sinasabi niya na panghahamon sa administrasyon ni Marcos. Hindi lang yon, yung paggawa ng PDEA leaks ng Senate ng mga kakampi ni Duterte ay mukhang ginagawa lang nila para pahiyain yung Marcos administration at si Marcos Jr. Kaya ang maganda dito ay ito ang sagot ni Marcos sa mga batikos ni Duterte. Hindi pagmumura, hindi gumagawa ng mga haka-haka at pagmamarites. Ang ginawa ni Marcos Jr. gamit ang mga kaalyado niya sa Kongreso ay gumawa ng mga hearing na sumusunod sa ating batas at may due process para malabas yung katotohanan. So pag tinitignan mo to, parang ang sagot ni Marcos dun sa pagbabatikos ni Duterte na sinasabi na mag-resign na siya ay bubuhayin nila yung investigasyon sa EJK. Tapos yung ginawa yung pag-akusa kay Marcos na drug addict siya at him being part of the PDEA drug list, ang sagot nila ay gumawa ng investigasyon laban sa illegal na droga at yung pagkakalat ng disinformation ng China at ng mga supporters ni Duterte laban sa ating bansa at sa Pilipinas ay sinagot ni Marcos Jr. at ng ating Kongreso sa paggagawa ng hearing tungkol sa Gentleman's Agreement. Kaya ngayon nai-impress ako sa ating mga kongresista The way they conduct themselves at paano sila magsalita. Nakikita mong may laman dito Hindi lang bara-bara. At sa tingin ko lang, etong pag-aaway ng mga Duterte at ng mga Marcos ay nakakatulong sa ating bansa. Kasi ngayon, merong labanan na nangyayari. Kumbaga, merong oposisyon. Kasi nung panahon ni Duterte, tinakot na niya, pinapatay, pinakulong ang lahat ng oposisyon. Dahil walang oposisyon ng panahon ni Duterte, kumalat ang korupsyon. Sobrang lala ng korupsyon ng panahon niya. Nawalan tayo ng soberenya na halos sabigay na sa China. Kumalat ang mga criminal and illegal activities ng mga pogos at maraming pinatay na Pilipino. At ito ay nagugustuhan ko sa mga ginagawa ni Marcos Jr. Hindi ko alam kung sinasadya niya itong gawin or inaalaw lang niya yung proseso para mangyari to. Either way, natutuwa ako dahil ngayon may naglalaban. At dahil naglalaban ang Senado at ang Kongreso at pareho sila nagpapabida at nagpapakita na magaling sila, lalong umaayos ang trabaho nila dahil kailangan nila magpakitang gilas para sa atin, para sa mga Pilipino. At ang tunay na makikinabang dito sa pag-aaway na itong dalawang kampong to ay tayong mga Pilipino at ang Pilipinas. At yan ang katotohanan.